Unang-una, maraming salamat sa mga nagbigay ng time, willing to learn, willing to grow all the time. And then sa VNC team, whom I'm forever grateful because of without you guys, this has been running since the start of pandemic. Wala tayong ganitong community, no? So we have face-to-face community, but online para din anywhere in the world, maraming makakapakinig din po. So, yun po. So, let me just share my slides. So, I've been using the products po for, yan, teka, wait lang. Okay, so before that, I really love this quote. Ito yung this gentleman whom I've met early in my Herbalife career. In fact, in my first extravaganza at that time. 30 years ago. So sabi niya to live a great life is to serve the many. Nung narinig ko yan, napag-isip ako. Meron palang such thing. And doon ko nakita. Oo nga. And na-realize ko in my 30 years journey in Herbalife na kasi if we believe that God created each and every one of us, we all deserve a great life. And great life doesn't mean just financial. It's really a life na balanse. Kung balanse sa nutrition, balanse in all areas of your life na God is going to provide for you. But you have to journey with Him uh, every single day. So, nung narinig ko po yan, plus the Herbalife Nutrition Foundation and the founders sharing niya about his mission of making a difference in the lives of people. Doon po ako nag-decide mag-Herbalife. So I was initially just a product lover. I was teaching accounting sa Lasal. I'm a CPA. I finished my MBM. Scholar po ako, even college and in my MBM days. Worked with SGV, which is the one of the biggest accounting firm. And so nung na-meet ko talaga Herbalife, hindi ko na po kailangan mag-Herbalife. Kung opportunity pag-usapan, hindi ko siya kailangan. But I did pray. And sabi ni Lord, hindi mo kailangan, maraming ang nangangailangan. Alam nyo, dito ko po na-realize, and even when I was in the grand opening yesterday in Greater Lagro, 30 years na ako, hindi lumiliit ang population around the world. Palaki ng palaki. So naramdaman ko and naalala ko ulit yung sinabi ni Jim Rohn na we are very, very behind in terms of encouraging more people, sharing to as many more people as we can. Kasi I think lahat naman tayo, imagine natin kung hindi inintroduce sa atin ang Herbalife. Like me, kung hindi inintroduce sa akin ang Herbalife, what will my health be like? What will my life be like? Kasi ako naabutan lang ako ng flyer na work from home. See? So, sana po, wag tayong magsawang mag-share, magbigay ng time. And if you are new, you're a product lover, ibato nyo sa mga coaches kasi sila naman ang tutulong dyan para sa inyo, but you get the benefits din, no, of really sharing. So you don't have to do the business kasi marami din sa inyo, may mga priorities in your life, and of course we understand that, but we let's not stop kasi if sabi ko nga shucks kasi I'll be 67, sabi ko kung walang nag-share sa akin sa Herbalife, ano na kaya ako ngayon? See? So amazing kaya amazing ang journey ko after my first extravaganza, kaya ako nag-decide i-career ko na ito. I, and like for many of you, you're very blessed because hindi mo na kailangan subukan ng Herbalife. Your leaders have many, many years of experience. Like ako myself, I have 30 years experience. Hindi mo kailangan subukan. Subok na. Herbalife has been around 45 years. So we were in LA in March to celebrate the 45th year anniversary of Herbalife na which is now open in 95 countries na kung may mga kamag-anak kayo sa mga lugar na yan, countries na yan, pwede din natin silang tulungan. So, yun lang din yung mindset ko the last 30 years yung sino yung pwede kong tulungan, hindi yung kung sino yung pwede kong pagkikitan. My heart was never like that. So, yun din yung encourage ko sa inyong lahat. And if you're just starting your Herbalife journey, isipin mo lang sinong pwede mong tulungan. Because yung financial rewards,
ano na lang yan, that's just automatic. But you have to really learn to grow. And yung always hungry for learning, you have a desire to be your best version. No? So, yun. So, I'm a mom of four. Okay? I'm a widow. Pero lalagay ko pa din yung picture ng asawa ko dyan. Dyan lang yan siya. Walang ko kontra. Okay? So, anyway, so in one of my trainings, sabi din ni Jim Rohn, to live a great life is to serve the many. So, sorry, what you become is more valuable than what you get. Let's just think a moment about that. Okay, how you become. So doon ko naintindihan, becoming more as a human being is the most important thing. Kaya yung topic ko ngayon, si Lord nagbigay niyan, hindi ako ha. Okay, so yung uh, having goals will help you become more in that journey of reaching that goal, no? So kaya nung nag-decide ako, kahit may dalawa akong babies along the way, nagbe-breastfeed, hindi ko siya ginawang excuse because now I'm doing so well, my children are benefiting. Things like when we fly abroad, ano yan, business class yan. And I'm not bragging. That's because of my years of hard work, no? Sa Herbalife. Okay, so maganda din anywhere I am, like this virtual na mentoring ko sa kanila. I was in the US at that time, no? And I have a friend, si Anna, who's also on the products right now. Yun, kinumusta ko lang siya. So alam mo yung anywhere you are, pwede kang mag-Herbalife. Kahit nasa bus ka, nasa kung saan-saan. Basta nandun yung heart mo na gusto mo mag-share. Mag-share ka lang naman, di ka man magbebenta eh. 'Di ba? So ako yun lang din yung mindset ko na I just want to share. Kasi nga kung walang nag-share sa akin ng Herbalife, nun, ano na kaya itsura ko ngayon? Nakikita ko yung mga kagaya kong CPA and all. Kita mo yung career path, yung basta hindi ko yun gusto. But this one, I have so much freedom of time. I can carve my own time, no? And ang maganda, yung basta I can set my own goals for my Herbalife business. Kasi ayaw ko din po ng pressure. Okay. So, ito lang din yung maganda sa Herbalife. So, nasama pala to na alam mo yun na at my level, every time I go for an international event, meron talaga susundo, hatid sundo sa airport o sa ba bongga. And ito, I wanna share this kasi ang goal ko in life is to really visit all the World Heritage site, no? So, share ko lang kasi para makita nyo rin, Machu Picchu in Peru, ano yan, natutunan ko lang yan, history book. So, at least ito, napuntahan ko. So, this was just last year in April. I was with my daughter and her friend. Oh, di ba, bongga? That's meet her friend. Uh, picture yung view. Grabe. Alam mo yun, aakyat ka sa ganyan. Saan ko kailangan yung magiging fit? Galing sa Herbalife na iniinom ko every single day, no? So hindi biro kasi grabe ko I forgot ilan how many feet above sea level. Sobrang yung paghinga mahirap kasi very thin ang air. But thanks to these products and the exercise that I do every single day. And ito pa, na every single month I support these entities. No? So yung simbahan namin sa Cavite, how did I end up going there? I live in Magallanes, but doon ako dinala ni Lord. So doon ako. Obey lang ako. And then yung SOS Children's Village on the lower left. And on June 17, I'm so excited sa June 17, I've invited again kasi every year I really invite the children of SOS Children's Village in my beach house. So, ano yan, 4 batches kasi sa sobrang dami, no? So, nakakatuwa yung mga halakak na hindi mo yan mabayaran sa pera, yung joy mo kasi you have paid it forward. And then on the lower right is mission school for mission school po siya. 60% of the students are ITAS na they go to school for free. Ito, sinusuportahan ko din yan sa Guimaras, uh, Iloilo. Then I have also scholars in the country and I have others na sinusuportahan sa, let's say, sa allowance, sa kung ano-ano na hindi ko na nilagay. All I'm saying is, alam mo yung life na you're always giving. Okay? But before I give, I just really pray first kung gusto ba ni Lord ibigay. Kasi like kung sinasabi, Lord, itong pera na to, hindi to akin, sa'yo to. Itong negosyong to, sa'yo ito. So I just really wait for His leading. And so I'm so blessed na I have this beach house. In fact, this is where I met Ma'am Eileen, my guest this morning. They were just walking
This was, I think, almost a year ago na, July yata yun or something. Walking lang kasi bagong neighbor. So anyway, I'm so blessed and lahat ng every centavo na ginamit to build this house is really from Herbalife. So again, God created you to dream. Kaya do not limit God. Okay? So, hindi lang ako nag-enjoy dyan. Mga orphans, mga distributors ko, and the VNC team who are here helping me out will be there on June 16. So, ano yan, nakaprogram na yan para hindi man ako pabalik-balik. Okay? Kasi meron pang June 14 na kickstart. So after that, doon na ako magbibiyahe. So anyway, there are seven pillars of good health. No? Maintain, just mention the word seven pillars. But ito po, nutrition. To realization ko din to. Okay, that is your food that you eat and the supplementation. Kailangan na nga ng supplements because hindi na nga healthy ang pagkain. Ang question lang kasi doon, anong brand ng supplement ang gagamitin mo? Anong nutritional support ang gagamitin mo? And I think as you keep attending more of our events, you will realize Herbalife is the number one. Ako, I've already had that opportunity to visit the manufacturing facility in the biggest one right now is the one in North Carolina in Charlotte, no? Okay. Tapos po, important physical activity. Your own body is your own important piece of equipment, no? You don't have to go to the gym kung hindi mo kaya, wala kang oras, etc. Okay? So just have to make it consistent. Okay? Ako, at my age, I just walk. I used to run. No? But nung nagtungtong na ako 16, hindi na ako tumatakbo, walk na lang. Okay? But I walk as much. So water, 12 glasses. Lalo na yung mga nagwo-work sa aircon, hindi ka umiinom. Okay? You need a lot of water. So 12 glasses para hindi ka kain ng kain, crave ka ng, alam mo yung gusto mong kumain lagi, wala kang kabusugan, kahit naman kumain ka na, tubig lang kulang mo because the brain cannot distinguish if you're hungry or thirsty. Anyway, pahinga, rest. Ito, I'm really working on this because of many responsibilities in Herbalife and my desire to help many, many people. Minsan nakakalimutan ko na magpahinga, pero kailangan ko yan. And it's so wonderful na 24/7. My rest also includes my time with the Lord. No, even during the day po, just acknowledge His presence. And even right now, before I spoke, I told Him, Holy Spirit, you take over. Kaya lahat ng ginagawa ko, I ask the Holy Spirit to take over. Sa Kanya naman tong message, hindi naman to, it's not about me, it's about Him. Okay, ano yung gusto niyang message sa inyong lahat. Okay? So, then po, emotional, mental health, and spiritual growth. Yan, very, very important for everyone. Because who you are today is a result of the decisions you made, the things you did 5, 10 years ago. Those decisions were based on your emotional, mental state, and spiritual growth. Kaya, becoming more is the most important key. That's really key thing in our life if we want to be living our best life. Then community. So that's why sabi ni Tin, this online thing is online to. Kaya make time lang po, no? Pwede naman to kahit minsan nagdo-double tasking ka, but sometimes there are very important topics na gusto mong umupo, mag-notes, no? Kasi life is really all about growing and expanding. Binigyan tayo ni Lord ng kakayanan. And if you don't learn to get out of your comfort zone, you will never step into your greatness. Okay po? Then, mental activity. Yan. Kaya pasalamat ako sa Herbalife dahil ang daming inaaral, ginagamit ang brain lagi, no? Okay, so, nag-iisip. Yan. So, we're meant to be like that. Hindi tayo, alam nyo, laziness is a sin. Okay, so, ano yan, that's a spirit, no? Na that's just haunting you all the time. Kaya, wag po. Just be in a community that will really grow you in, lalo na dito in all areas of your life. That's why I love this company very much. So, disclaimer lang po, kasi I am going to share a few Bible verses. But, disclaimer, hindi po ito simbahan, hindi po ito church service. Ito po ay buhay ko na sinishare ko sa inyo. And hindi ako pastor, hindi ako nag-Bible study, anything. I don't know, but I was just led to do this every Sunday nung start ng pandemic. I never planned. So ngayon naintindihan ko na bakit ako dinala ni Lord sa Herbalife. Kasi doon ko na-realize na God created each and every one of us. May plano siya bawat isa sa atin. Never mind kung sino tatay, nanay naglabas sa iyo. Hindi lang ginamit lang yung parents natin to bring us out into this world. But yung
pinaka-main goal is na magamit, ma-maximize natin yung potential na binigay niya, living our best version. Bakit? Para in the end, siya ang mag-glorify, hindi tayo. Yes, I have many achievements in Herbalife. But you know what? Di ko nilagay sa ulo ko. Di ko nilagay sa puso ko. Si Lord ang gino-glorify ko because without Him, I am nothing. And I hope you develop that same attitude. Kaya napakahalaga in life yung humility, no? So ako, I always empty my mind when there's something to learn from new people, from whoever. I want to grow. Kasi may kasabihan, when the student is ready, the teacher will appear. And totoo yan, if in your heart you want to learn something and all, tut, ano yan, lalapit na lang yan. And that's why, be around, sabi din ni Anthony Robbins, proximity is power. So be around people na gusto mo yung naging sila, they're becoming more and all, no? And not being, hindi mo sila i-idolize. It's not about, wag ganun, masama naman yun. Ay, idol nyo si Lord. Okay? Ang i-ano nyo, parang naging role model nyo. Yun yung ano na. And iba sa i-lead kayo lagi ni Lord. Hingi kayo lagi sa kanya ng leading. Alam niyo si Holy Spirit, nag-aantay lang yan. Kasi when Jesus died on the cross, I'm so sorry po ha. Like I said, dito this the religion. When Jesus died on the cross, sinong pinadala? Si Holy Spirit to be our helper. And each of us, andyan siya. Andyan siya sa'yo. But the question is, are you acknowledging His presence every day when you wake up, during the day, may ginagawa ka, busy ka? Kausapin mo siya, in-nudge mo lang siya. Hello, Holy Spirit. Ganyan. That's what I do. Basta hindi ko siya nalilimutan. Kaya nga even if when my husband passed away, hindi po ako nagdadrama-drama. Alam ko ang husband ko si Holy Spirit, the best husband in the world. Okay? So, anyway, as you're learning, ito po yung natutunan ko and maganda yung paglagay din ni Pastor Rick Warren. Sabi niya, you're listening something, ang dami nyo na nalilisan. Gagawin nyo mas maganda mag-notes, ah, basahin nyo, may slides akong i-share, and then you study it, pag-aralan nyo, when you say you memorize, hindi po memorize word for word, ano yung pinaka-message dun sa slide na yon, and then you reflect on it, you pray about it. Kasi everything in life happens for a reason. You are not here by chance this morning. You are here because nilid ka ni Lord dito. Siya yan, divine arrangement yan, divine appointment. And once you internalize what you're learning, na-apply mo yon. Kasi marami din po ako nakita sa 30 years ko na maraming distributors busog naman sa training. Ano nangyari? Hindi na internalize. Because if you don't internalize it, and if you're not willing to study it, you cannot master it and you can never implement it and you cannot share it. You cannot, because you cannot share what you do not have. Okay po. Okay. So, ito, I always put this because every day inaalala ko sa sarili ko. So when you use the gifts that God has given you, it is an act of worship. Nung una, like I said, akala ko worship is kanta-kanta, hindi pala. Yung mismong gifts na binigay niya, meron siyang seeds of greatness binigay bawat isa sa atin. Believe me, wag mo nang tingnan anong sitwasyon mo ngayon, anong nakaraan, meron kang seeds of greatness from the Lord. First, you have to believe that. If hindi mo ka maniwala, I cannot do anything with that. Okay? So, John 15:8, when you produce much fruit, you are my true disciples. So, this brings great glory to my Father. Okay? So, tingnan mo yung buhay mo up until today. Yan. Ano lang, uh, are you being fruitful? That's great. Are you giving glory to the Lord? Yun, that's another story, right? And maybe some of you, maybe hindi mo pa ramdam na very fruitful ka sa buhay mo in all areas of your life. Maybe this is the time to start really growing. Okay. So, title po, Goals Help You Do What Matters Most by Pastor Rick Warren. For those of you who are not familiar, Rick Warren is the best-selling author of the book Purpose-Driven Life. Masarap din yun basahin. And hindi ko nga alam nung una na pastor pala to. Basta nilid lang ako ni Lord sa mga materials. And minsan, I have other materials that I share on a Sunday. Depende kung ano yung leading ni Lord. And alam ko yung leading niya kasi magaan sa puso ko. Kasi minsan, nauuna akong mag-choose ng topic. Tapos, nagawa na ng PowerPoint. Tapos, in the end, hindi ko siya feel. So, hindi ko siya sinishare. Okay, so ano na naman, nag-aantay lang talaga ako kailan yung prompting ng Panginoon, anong topic, etc. Kaya very, very appropriate po sa atin to, no? Well, all of us, whether you're doing Herbalife or not. Okay, sabi po sa Philippians 3 verses 12, I have not yet reached my goal, and I am not perfect, but Christ has taken hold of me, so I keep running. Okay, and I think last Sunday, if I remember correctly, yung life journey natin, and especially if we are with Him, no?
we grow in His promises for us in the Bible. Ang journey natin is for Him to perfect us. He's trying to perfect us kasi siya ang perfect. Journey tayo na to be better each and every day. So, yun, ha? Okay. So, Ephesians 3:20, I really love this Bible verse kasi sabi diyan, God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Ulitin natin. God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Ito, nagtalagang itong Bible verse na to, super na nag-a-apply sa buhay ko. Kasi if I grew up from humble beginnings and titingnan mo yung buhay ko ngayon na I'm so blessed in all areas of my life, living a great life. Okay? Si Lord yan, ito yung sa pangako niya. And it's the same for you. Okay? But kailangan maniwala. Okay? And talaga dapat, kasi talagang si Lord looks at the heart. Hindi yung sa physical, yung ano yung sasabihin. He looks at the heart. Siya lang nakakakita niyan, si Holy Spirit. Okay? Kagaya ng drinker lang, nag-sign up lang naman ako for the discount. Ano ba naman yung I'll build the biggest organization in the country? Hindi ko yun naisip. Alam niyo yun? Kaya nga, may kasabihan din. Sulat niyo po ito. Okay? To whom much is given, to whom much is given, much is required. I just forgot anong klaseng Bible verse, but meron yan. Sorry po kasi hindi naman po ako Bible teacher or pastora, ha? So, to whom much is given, much is required. Yun naman. Kasi, when you now pay it forward, sinong i-glorify? Ang Panginoon, hindi ikaw. Hindi ako. Kaya lahat ng mga recognition, etc., hindi ako yun. Si Lord yun. Kaya like kung sinasabi mo, may nga nagte-text, all glory to God. Si Lord talaga promise. So I hope you develop that kind of heart. So next po, so you need to set goals because it is a spiritual responsibility. Nung nabasa ko to, sabi ko, wow, oo nga no. Kasi nga, God created us to dream. Tapos kung baliwalain natin, wala tayong goal, wala tayong direction, parang sinayang lang natin yung kini-create ni Lord sa atin. Okay? Kaya, alam nyo, in the end, it's not about religion eh. Ako, I respect every religion. What's important is your relationship with the Lord every single day. Is it growing? Is it stagnating? Is it going down? Nag-slide ba ka kasi na super busy ka ng kung ano-ano? Unahin po natin siya. Because pag uunahin natin siya, lahat ng bagay na kailangan maayos sa buhay mo, sa negosyo mo, siya nag-aayos. And that's Matthew, I think 6:33. Pasensya kung mali ha. Basta ang sabi seek ye first the kingdom of God and all its righteousness and everything shall be added unto you. Yan ang nararanasan ko sa buhay ko. I don't have to worry about anything. Like this next few days or so, dami kong ipiprepare na mga sasabihin, mga training, etc. Hindi, I just do it one by day after day after day. Lord, ikaw bahala. Ano yung uunahin, anong ganyan. Tapos may inaaral pa na budget club masterclass, no, yung sa UK. So, since November pa last year, I'm really learning it and slowly implementing it in the nutrition club trainings online. So, inuunti-unti ko kasi hindi ko makayang anuhin lahat yan, no? Okay, so, bahala si Lord mag-arrange. Okay? So, I hope ngayon ma-realize nyo. And then, ito pa po. If you don't have goals, you have already decided to let other people run your life. And that's what, doon ako nalulungkot. Marami po in our country ganyan. Kaya nandun yung poverty mentality. Nandun yung hindi ko kaya. Hanggang ganito lang ako. Okay lang ako. Okay? So in other words, when you don't decide in advance what's important, you're letting other people decide for you. Yung mga pangyayari mo sa buhay mo, hinahayaan mo lang. And you end up wasting your life
because you never clarify how you want to grow as a follower of Christ. At isa pa po, social media, lalo na may social media, the average Filipino wastes, most of them 3 hours. Anong ginagawa? Scroll scroll. Yung mga, kung ano-anong mga tawag na to, mga nagpa-pop up lang sa ano mo. Yes, ako din minsan. And you know what? I will tell you, ang isang lagi kong pinapanood, aside of course yung mga sa Bible, no, or mga preaching, is yung, basta meron yung isa na about dressing up. Kasi gusto ko yun, kasi very classic siya. Pero minsan di ko na napapansin, oy, sumobra na ako doon. Okay, wag na muna. Okay, so ano ang magiging gauge mo? Do you have to spend time para doon sa scrolling na yun or panunuorin, etc. Ang question is, pagklaro ka kung what you want to become, ngayon mafi-filter mo. Kasi what you want to become should be, or your goal should be your, sulat niyo po, major stuff. Major stuff in life. Very important sa iyo yan in your life. Why? Para alam mo na you will spend major time with the major stuff. Kasi pag wala kang, ulitin ko, pag klaro ka na who you want to become, what you want to do, okay, what you want to be, what you want to have, ganyan, no? What you want to give. Pag klaro ka, that's your priority. Nakafocus ka yan. At ipipray mo yan, God-given dreams, kanyan. Okay? Once you're klaro, alam mo ngayon paano mo spend yung araw mo. Hindi yung pagising mo, hindi mo alam anong gagawin mo. And I think mga kabataan ngayon a lot of them are like that na because of social media. Because they're very sa internet, no? Sa social media platforms, which is nakakalungkot if walang nagtuturo to filter their minds. Okay? So, yun po. Kaya ano din to set goals is to assure you, basta na-apply mo, how to manage your time. Kaya wala pong pwede magsabing, busy ako eh. Saan ka ba busy? Busy ka ba to become the person you want to become that you have planned for you? I don't know. Okay? Kaya tanggalin po natin yung word na busy. We will make time because we want to be what God wants us to be. Okay? So the Bible says to be spiritually mature, you have to set a goal and move towards it. Yan. Kasi po yung journey of kung ano yung goal mo and nandito ka and you're trying to reach it, yung journey na yan, that's the how you grow. How you grow spiritually, how you mature because you're going to learning lagi, no? Growing. Doon ko po na-realize in my 30 years in Herbalife and in my life, ang dami pa palang hindi ko alam na kailangan kong alamin. Hindi ko alam na hindi ko alam. See? So, ang dami pa po. Kaya, how your life ends up to this time is a result of the decisions you made, things you did 5, 10 years ago. Ano yung naging basis ng decision mo? Kung ano lang yung alam mo. So, kung yung alam mo, ganun pa din, up to now, in the next 5, 10 years, you're not willing to grow. At scroll pa rin sa social media. Ubus ang oras mo sa Netflix mo or sa mga teledrama, etc., mga noontime show, etc., whatever it is. What has happened to your life? It will be the same. Okay, so wag niyo pong sayangin, ha? Okay, so Philippians 3:12 and verses 14 and 15. I have not yet reached my goal, and I am not perfect, but Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize. I run toward the goal so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ has done. All of us are mature, who are mature should think in the same way. Kaya lahat po tayo, meron tayong journey with the Lord, mas maganda. Do not journey by your own, with your own pride and all. Journey with whoever is in your community that's not really helping you grow to be your best version. Okay? So again, inulit ko, Ephesians 3:20, God can do anything. Even if situation mo ngayon does not add up for you to have to transform your life, hindi mo trabaho yung trabaho ni Lord. Ang trabahoin mo, iset mo yung goals mo and ano yung paano ka ili doon na ma-achieve mo yung goals mo. Wait po, kain mo muna po. Okay? So, God can do anything, far more than you could ever imagine.
Promise ko sa inyo yan. And marami ditong mga nasa Zoom ngayon, okay, whether it's FB Live or here, na nung nag-start din sila, kaya that's why hindi naman po lahat na nag-start sa Herbalife ay walang-wala. Like in my case, I was already so blessed but I decided to do this for the country. I want to help more Filipinos have the opportunity in the Philippines para hindi na magtrabaho sa labas. And I know, I think Chris Amador is there. Kung alam niyo din story niya, and I love their story so much kasi because of the life transformation that they have. Hindi niyo kailangan i-worry paano, basta si Lord mag-arrange lahat. And if you are in Herbalife and you have decided to start doing this, then you approach your mentors. Kailangan lang makinig, hindi pwedeng, kailangan makinig, willing to learn, willing to do it, ganyan na walang fear, walang, alam mo yun kasi, bakit ka walang fear? Mas magta-trust ka kasi bigay nga ni Lord sa iyo yung dreams na yan, hindi yan by accident. And I do believe lahat tayo, dila na ni Lord sa Herbalife for a reason, no? Okay. So, ito po, you need to set goals because they are statements of faith, yung belief mo na kaya like kung pag may nilagay ni si Lord sa heart mo, ano yan? God-given yan. Okay? And mas stretch ang faith mo, no? To believe in it because siya naglagay sa heart mo. So ang ano na lang ngayon is really to plan to take action with your mentors if you are in Herbalife, ha? Okay. Kaya tamang-tama yung mga nilaunch nila na yung Champion Cup, yung Flex 45. Okay? Huwag po matakot. Ako nga, Flex 45 ko, puro day one. Di ba, le? Pero at least every single day, may ginagawa ako. See? So, go lang ng go. Okay? Ang dami ko na nga, puro day one, di ko lang pa nga napopost. Sa dami kong ginagawa kasi minsan di ko na alam na uunahin ko. Pero ang posting, unahin ko muna yung mga gagawin talaga. Okay, but yun yung ano ko na I'm more relaxed ngayon na I just ask the Lord, Lord, ano yung next kong gagawin? Like ngayon, I prepared for this material 2 days ago and then I just finally went through it last night after the grand opening. Ano, alam mo yun, no, basta step by step. And then tomorrow there's a GMA tab team meeting. So I was requested to say something. Again, I have to prepare my heart for that. Things like that. Dami ibang gagawin ba? Tapos during the week, merong online nutrition club trainings online. So, inaayos ko din kung paano mag-improve. Monday, may focus. Hindi man ako kailangan na magsalita, pero gusto ko lang lagi nag-i-improve yung materials based on the prompting of the Lord. So, if you're a believer in Jesus Christ and you set a goal, you're saying, I believe that God wants me to accomplish this by this time. This is what I believe God is going to do in my life. Yan. Okay? So, next po. Goals aren't just statements of faith. They also stretch your faith. Yan. Posible ba to? Ganyan, diba? So, the bigger your goal, the more your faith will be stretched and that pleases God. In fact, maybe this is the time to do it. Even si Carol Cadaves, yung topic niya sa Premier Elite ng Friday evening was about yung what was about vision workshop. So, na there are people who are pessimist, realist, and visionary. So, if you notice, some of you, alam nyo na yan, na every time I talk to a crowd like yesterday, I told Greater Lagro na your population is 2.9 million. Pataas, palaki ng palaki in every area. So, you look at the vision for the future for you if you are a wellness coach, if you're opening a nutrition club, and I really recommend, pasensya na, I really highly recommend nutrition club. Home club, kahit home club. Why? There's daily consumption. Okay? So, titingnan mo, registered voters in your ilan. Kaya huwag niyo walain yung vision. Kasi once you have that, that will be part of your goal eh. Na meron kang reason na bakit mo siya gawin. Plus, of course, your own dreams, no? And sabi nga ni Anthony Robbins, have a dream bigger than who you are. Have goals bigger than who you are. Kasi pag konti, parang hindi ka naman naniwala sa Panginoon na mangyari. See? Parang you're playing it safe. Okay? And when you achieve it, parang hindi ka excited kasi hindi ka masyadong nag-stretch eh. Alright? So, Ephesians 3:20, ayan naman, ulit na naman. God can do anything. Tandaan nyo yan na. Yan ang new Bible verse mong i-repeat mo sa ulo mo every single day. God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Kagaya ko, I was just a product lover. Imagine ko ba yung ano yung na accomplish ko all these 30 years? Oh. Hindi.
But I thank God because I met him over 17 years ago. So half of my Herbalife career, na-meet ko siya. So talagang mas masaya. Ah, I don't feel broke. Kasi minsan ganun eh. Maybe some of you, you feel broken. Okay, meron kang success, pero there's something pa, something kulang. You feel broken or something like that. Di mo maintindihan. I was like that before. Okay, anyway, so you need to set goals because they focus your energy doon sa goals mo. At ngayon, marunong ka na ngayon mag-manage yung time mo. Kaya mapapansin yung people who are very successful in Herbalife, mapapansin mo, halos wala ng Netflix, halos wala na. Meron silang social media for business reasons. Hindi na yung kung ano-anong pinopost-post. Ano yung scroll lang. Okay? So, yun. Kahit sabi mong 10 minutes ka lang nag-scroll, kwentahin niyo po yun. And lagi kong sinasabi when I was still teaching accounting in Lasal, 30 minutes a day, ha? Sulat niyo, 30 minutes a day wasted, okay, is 168 hours a year wasted. 30 minutes lang, sinayang mo. Kaya hindi, nakikita ni Lord yan, hindi ako nagsasayang ng oras. We all have 24 hours. And so that's the difference between people who have become more and people who have not yet become successful. That's the difference because we all were given 24 hours. Saan mo ginamit si 24 hours mo? Okay? So, focus is the key to an effective life. So, if you, may goal ka makaka-focus ka ngayon. You now understand that is what matters most to you. What matters most to you is yan yung bubuhusan mo ng major time mo sa day mo. So, if your energy is scattered across too many things, you end up making little to no impact or confused ka pa kung marami kang kung ano-ano na hindi mo maintindihan eh. Kaya maraming ding tao, they need help with, kaya nga, sa Herbalife, sa mga trainings, they help you focus on your God-given dreams. Yung, di ba, mag-vision board tayo and all that. Okay? Para you start to really focus on it. So, if you focus your life on your life, it's going to be powerful and it can change the world. Kaya, do not underestimate the power of goals para you can focus on it. Okay? You don't have time to do everything, but here's the good news. God doesn't expect you to do everything. Kaya nga, sandal tayo sa Kanya, ha? Hindi yung galing-galing ko. Ako na lahat. I used to be like that. Okay? So, tapos pag hindi nangyari, napoprostrate ka. See? So God doesn't expect you to do everything. And the key to being effective in life as a woman or man of God is to do what matters most and forget everything else. So goals will really help you maintain that kind of focus. So tingnan mo if nag-goal ka ba sa Flex 45 mo, alam mo yun, huwag kang matakot mag-set ng goals. And I know some of you na ayaw mag-Flex 45. Why? Eh gusto mo maging successful sa Herbalife, yan yung habit na kailangan mong i-develop. So what if you're always starting with day one? Ang mahalaga, sinimulan mo at you're doing your best every single day until you really master it. Okay? Ano yun eh? It's for you to develop the right behavior to become successful in Herbalife. Okay? So, goals will help you maintain that kind of focus. Alam nyo I'm just blessed na talagang nilagay ng Lord sa heart ko even when I was still studying and all. Kaya nga, kasi nga, uh, uh, yung alam mo yun na hindi ako galing sa mayaman na pamilya. So, alam mo yun na tatay ko walang minsan pambayad ng tuition, wala akong sa kanino maasahan. Talagang sariling sikap. Of course, I didn't know God has already been guiding me. And maybe some of you were like that every single day up to this point, di mo naman talaga iniisip si Lord masyado. Pero ginaguide ka ni Lord, nililid ka niya saan ka niya gusto. And maybe that's why you end up like listening today and something like that na kailangan mo mag-isip, kailangan mo mag-pray, magpatulong ka sa Kanya. Kasi lalo na for people who really need financial independence, okay? Kailangan dito talaga growth mindset. Aalisin mo yung poverty mindset. Yung dati mong mga mindset that got you to where you are today in your life. If it's not serving you, you have to remove that and put in growth mindset. Okay? Hindi po ito swerte.
sinuswerte sila mother, oy lucky. No, pinagtrabahuan po ito lahat. Okay, kaya tama yung sinabi ni Jim Rohn, life will give you what you deserve. Life will give you what you deserve, not what you need. Okay? Kagaya niyan, ako gusto ko na talagang yung focus ko ngayon talaga is really to standardize yung nutrition club para mas mabilis ang duplication. So 1 Corinthians 9:26, that's why Paul put it this way about living with focus and purpose. I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something, not just the air. Kaya if you're in this room today, FB Live, wala ka palang goal, ano? So, yan. Or better yet, uh, be in this community lagi. All right? Okay. So, stay focused on your goals and ask God to guide as you commit to living out His purpose for your life. Meron po siyang purpose sa atin eh. Okay. Alam nyo, pag true anak ka ni Lord, dapat fruitful ka, hindi ka naghihirap. Mm. Okay. Desire ba ni Lord na maghirap ka? Hindi. That is because of decisions you made 5, 10 years ago. That's why you have to strengthen your relationship with the Holy Spirit who will always give you wisdom, give you strength, give you boldness, courage, lahat yan. Okay, clarity of mind. Okay, so ito lang something for you to think about. How do your goals reflect what you believe about God? Do you have big goals? Yan, consider, like I said kanina, have big dreams. If you believe na God can really help you. Kasi nga, God created us to dream. Why? Kasi pag na-achieve mo yung goals mo, hindi yun para ikaw ang sikat. Ang sikat si Lord. Si Lord ang mag-glorify. So, big goals equals big belief. Okay? Big trust sa Panginoon. Believe in His supernatural move. Open heaven. Yung tawag namin sa church, epatha. Okay? So, you don't limit God. Remember, He created the heavens and the earth. Malaki din yung plano niya for you. Ang nagpapadoubt sa'yo is the enemy because of course the enemy doesn't want you to become successful. He's there to kill, steal your dreams, okay, and destroy your life. Do not allow him to do that to you. Can anything negative na pumapasok sa mind mo, anything na you tend to be pessimistic, yan, that's the enemy. Yung, alam niyo ba, being pessimistic is a disease. Anong tawag dyan? Diseases of attitude. That's one of that. Okay, so do you have a group of people you set goals with? That's why, like for me, it's my Herbalife family. Okay, okay. So, or your own family dyan. And small groups. And why do you think it's important for groups to set goals? Yan. Kaya ngayon may mga group goals tayo because of the Challenge Cup, no? Mga supervisors. Ano pa yung ibang goals? Yung nag-goal ng dun sa cruise. 'Di ba? May cruise vacation. Ano minsan, kaya pag na-announce, wag po tayo yung, ay, hindi ko to kaya, tapos na. Huwag ganun. Mag-stretch ka, but you just have to be very intentional every day. Oh, ginagawa mo ba yung mas marami kang kinausap ngayon dahil gusto mo yung vacation uh, promotion ng Herbalife? Alam nyo, honestly, yung mga reward ng mga promotions ng Herbalife is not what excites me. What excites me are two things. One, that I am leading by example. Number, because I'm a leader. Number two, how I am becoming reaching that goal. Yung mga bagay na binibigay nila, they're not, they don't attract me at all. Kasi vacation, nagbi-vacation naman ako on my own. But I'm not doing it for me. I'm doing it so that I can uh, lead by example. And tsaka pag consistent po kayo sa trabaho, automatic po lalabas na lang yung ma-achieve mo yung mga promotions kasi nandun na yung momentum. Okay, so isa pa po, something for you to make baon this morning. So what things do you spend your time and energy on that don't really matter? Kaya yung mga time wasters ninyo, di ba? When we have a topic on time management, ano yung mga time wasters mo? Kaya ngayon pa lang sulat nyo na ask the Lord to remind you, oh, ito, ganito, ito na ako dapat ganito. Okay, so one of the things na, kasi dapat, like,
dapat you have to learn to ano meron kang calendar, ha? Dapat may calendar ka para alam mo pagising mo ng mga gagawin mo. And then ako, when I have my calendar, I just lay hands on my calendar. Lord, ito yung sinulat ko. Ikaw po bahala. Negosyo mo to. Distributors mo itong mga to. Yan. Kayo, many of you are in the group, in my organization. So I just say, Lord, lahat yan sila. Ikaw na bahala. See? So I just do my part. Okay? So, yun. So, ano ang mga time wasters mo, ha? Kaya, alam nyo, hindi ko na-realize when I was growing up na wala kaming TV. Blessing pala yun. Kasi up to now, hindi po ako sanay manood ng TV na merong, basta any kind of TV show, any movie, hindi po ako nanonood. Wala nga akong TV sa room ko. Kahit sa lababa, sa sala, wala kaming TV. Yung mga anak ko sanay, pati husband ko noon, late husband. Kasi sanay talaga sila, so hinahayaan ko lang sila, ba't ako hindi? But you know what I will interest me to watch? If it's a learning video, doon ako. Because alam ko I want to be more as a person. So those are the learning videos that I watch kasi learning videos because for me watching it is a more effective learning style for me. Okay, so some maybe books lang, reading, ganyan. Pero ako hinahalo-halo ko rin naman po. Alam mo ya, what books you will read, what programs you will watch. Malalaman mo ngayon, ano yung panonoorin mo. Kung klarong-klaro ka, who do you want to become? Okay, sagot mo yun na, what you want to become. Pray mo po yan. What do you want to have? What do you want to do? And what you want to give? That's the other question here is, what do you think God might want you to focus on instead? Kaya invite mo siya. Kaya andyan naman siya ha? Okay, I think that's my last slide. So, uh, before ako magtawag ng testimony, how your life has been blessed this week. So, pray lang tayo, ha? Alam mo, the Holy Spirit has been here all along. So, Lord, maraming maraming salamat, Lord, for your message to us this morning, Lord. We ask you, Lord, na kung ano man yung natutunan namin this morning, uh, tatatak sa heart namin at sa mind namin, Lord. We want to be better, Lord, para we can serve others and really glorify you, O Lord. So for those of you naman po, this is just an invitation na if you have not really acknowledged the Lord, Jesus as your Savior, I just want to invite you. It's not changing your religion. It's you acknowledging that to have a stronger relationship, intimacy with the Lord. So just follow after me. Lord, maraming maraming salamat for all my blessings. Another day of, another gift of life. Another life today where supernatural blessings and miracles await me. Await each and every one of us, Lord. And Lord, forgive me for my sins. Cleanse my heart. Reveal to me ano pa yung mga bagay na nagawa ko that is grieving you, that is not kaaya-aya to you, you are unhappy about. Forgive me, Lord, cleanse my heart so that I can be worthy to always host your presence, Holy Spirit. So, mula ngayon, Lord, I want you, Jesus, to be my Lord and Savior. I want you to be the manager of my life. Ikaw bahala sa buhay ko, Lord. I surrender my life to you. I surrender whatever it is I'm doing, oh Lord. I surrender my children, my entire family to you, Lord. Ikaw po bahala, oh Lord. And I just wanna help me, Lord, na maging obedient ako sa mga promptings mo every single day. In the name of Jesus. Amen. Asa na kayo? I want to see your faces. Wait lang. Mag-gallery nga ako. Oh, magbukas na nga kayo kasi alam ko nakasarado kayong lahat. Oh, bukas silang. Okay. So, sinong gustong mag ano, mag-testimony? Few minutes lang ha, how the Lord has blessed you this week. Be. Pag hindi ka mag-testimony, hindi, kasi ganito yon, the other way. If you will testify how God has blessed you this week, parang sinasabi mo kay Lord, do it again, Lord. Oh, si Nati daw, taga Bohol. Nat, may buntag. May distributor in Bohol, Panglao, Bohol. A very beautiful place.
Sige Nat. Sige, as to unmute. Ay, asan na? Sige. Ayan, sige Nat. Okay, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Mother. Salamat po sa chance ngayon nga mag-share ako kasi since from the start, Mother, na pasalamat ako ni Herbalife. Nandito ako. Every na makinig ko mga share mo, para na-touch talaga ako. Blessing ako Yes. this week, other week. Galing tayo sa extravaganza. Kasama ko yung anak ko. Makinig niyo yung mga speaker natin. Kasi nag-decide na siya na mag-business ng Herbalife. Tagal ko na yung hinihingi ni Lord. Tapos, na-chance talaga ang buhay namin nung na-meet ko si Herbalife. Kaya very blessed ko ni God kahit na yung mga anak ko hindi pa ready dati. Kami lang nag-focus from the heart dahil wala akong knowledge. Wala akong natapos na pinag-aralan. Mahirap lang ako. Wala akong parents. Wala solo ako. From the start, walang wala din. Kaya focus lang, direct lang ako ni God. Kahit hindi ako lagi magsisimba, pero sabi ko, nandiyan si God sa amin. Kaya ito pala si Here pala yung sagot sa lahat. Marami akong mga discomfort, marami akong mga problem dati, pero kinikurik talaga. Pero salamat at na-meet ko ang sponsor ko. Tagal akong ini-invite niya dati, pero sabi ko marami akong mga inaayaw. Pero this time talaga, Ilang taon ka Nat bago ka nag-yes sa Herbalife? Ilang ano taon ka po, gi-invite niya? 9 years na po ako nga, parang 44, Mother. Nag-start ako ng Herbalife. Dili. Atong 42. pag-invite ni Herma sa'yo, ilang taon bago ka nag-oo? 10. Ay, more than 10 years, Mother. Wala pa yung anak kong bunso, Mother. After 10 years kang nag-no sa Herbalife? Yes, Mother. Tapos, parang, Nandyan ba nahiya yung na ako ni before picture Herma. mo? Where Po? many of you, nada mong before picture, wala. Dako kay ni malaki ito noon. Ayan po siya. Taba. Sige. Marami pa akong discomfort. Tapos, mas lalo na ngayon, Mother, yung isang anak ko na si Rina, yung alam mo, pag wala akong parents, so mga anak ko may mga sakit, tapos inoperahan siya ng brain tumor. Lagi talaga ang tulong ni Herbalife sa amin. Yung husband ko din na yung mga ugali namin na change talaga ni Herbalife. Salamat din ako kasi Bernard, yung unang na-meet kita, Mother, doon na-touch talaga kami. Yung nag-attend ako ng, ano pa yun dati? Ano ba yun? spectacular. O yun, nag-attend ako doon. Tapos, pag-uwi namin si Henry, na-change na talaga. Ngayon din, yung anak ko, yung asawa niya, parang naintindihan niya lang, hindi na sila mag-build ng business. Tutulungan namin ang yung mga Yan. tao dito. Ayusin natin. Oo. Yes po, Mother. Maraming opportunity sa ball. Thank Yan. you. Guys, Thank you thank po. you so Thank much, you po. Nat. Thank you for sharing. So, kaya ang sarap pag may natutulungan ka. Pasensya, nakaiyak. Sige lang. Okay, so, Tin, sige, take over na, Tin. Grabe, sobrang amazing ang ating Sunday talaga. Thank you, Lord. No? So, let me give each and every one a chance, no? Not just to say thank you to Mother Arlene, but we need to thank Jesus for this Thank amazing you kay opportunity. Lord. Sa kanya Thank you to. kay Lord. Oo, thank you kay Lord, no? Pero, Maraming salamat sa lahat Tin, ng mga pasingit lang. Singit lang. Natutuwa ko na like ito, si Caroline and Dominic Madayag. Ano yan? La Union, Agoo. Nasa NC sila. Oh. So may mga umiinom sa Nutrition Club. Kanina nandyan din si Susan Murata, 'di ba? Nasa NC din. Kaya Okay. guys, you can use this virtual nutrition club sa mga NCs nyo tuwing umaga eh. No. So yun, again, maraming maraming salamat. Oh, ayan pa Aster. Opo, thank you so much.